At eto pa mga kababayan na, eto pa. Bilang raw umano ng mga Pilipinong pro-Marcos o sumusuporta sa administrasyong Marcos ay tumaas batay sa survey. Ganun po ba? Nako po, eto panoorin natin itong balita nito mga kababayan ha. Tingnan natin ha. Itinuturing na pro-Marcos ng mas maraming Pilipino ang kanilang mga sarili sa ikatlong quarter ng 2024. Batay po ito sa tugon ng Masa Survey, isang independent at non-partisan organization. Pumalo sa 38% ang nagsabing pro-Marcos sila o suportado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kanyang administrasyon. Mas mataas po ito kumpara noong una at ikalawang quarter ng 2024. Nangangahulugang Ang tanong dyan mga kababayan is ilang Pilipino ang kanilang isinorvey. Kasi may nakita akong isang balita mga kababayan na almost 1,000 plus lang ata mga kababayan at sa Metro Manila pa ginawa nila ang survey. Ako po so, kayo na po ang humusga mga kababayan sa 1,000 plus na yan. Eh syempre, or di ba nabayaran? Nabayaran nila mga kababayan. itong patuloy ang pagdami ng Pilipinong sumusuporta sa pamahalang Marcos. Samantala patuloy namang nababawasan ang mga Pilipinong sumusuporta sa pamilya Duterte. Nako, nabawasan raw po yung sumusuporta sa pamilyang Duterte mga kababayan. Totoo ba yun mga kababayan? At kanilang kaalyado. Nagtala ito ng 15%. 1% mas mababa kumpara noong Abril hanggang Hunyo. Nasa 26% naman ang kinukonsidera ang kanilang sarili bilang independent o walang pinapanigan. Kinuha ang survey mula August 28 hanggang September 2 sa pamagitan ng face-to-face interview gamit ang 1,200 respondents. Naniniwala ba kayo mga kababayan dyan sa survey na yan? Nako po. Samantala mga kababayan, di pa tayo tapos. Kasi si Madam Maharlika mga kababayan, binoljak niya yung survey na yan mga kababayan. Eto, panoorin at pakinggan natin mga kababayan. Panigurado marami tayong matututunan dito mga kababayan. Si Madam handang-handa na, okay? Panoorin natin ito mga kababayan sabay-sabay. Okay. Sabi ng PTV, ng mga bangag sa PTV, breaking news. Nag-comment ako dito eh. Excuse me. Sige, go, More Madam. adult Filipinos now identify themselves as pro-Marcos based on the Okta research. Second quarter, tugon ng Masa Nationwide Survey conducted from August 28 to September 2. Anong breaking news? So mas marami na daw na mga adult na ating mga kababayan na sinasabi nila na sila ay pro-Marcos base sa research. Sabi dito, sabi ko sa inyo, magkaroon itong kadyutaan nila. Nako. Meanwhile, those who are pro-Duterte continued to drop, while 26% of adult Filipinos now identify themselves as independent. Nako. Mga kababayan, okay, hanapin ko lang. Akan screenshot ko yun. Alright. Itong kadyatan ng ano na to, natin sa PTV4. Nakakatay yung bangag mga kababayan. Tingnan natin kung ano na yung sinasabi ng tao doon sa Sige po, comment madam. ko. Ang dami Sige nag-comment po, ko na madam. nakita ko mga personality. Okay. Tingnan natin kung ano sabi ng taong bayan. Sige, go. Alright. So that was Makinig yesterday. tayo mga kababayan ha. Mm, Sige, go madam. puro ka-adyutahan yung alam ng mga to. Tingnan natin. Sana hindi nila binura. Kasi ang hilig nila magbura ng mga ano natin. Tingnan natin dito sa signal kung anong sinasabi. Okidoke. Daming message. Okay. Ang daming mensahe ng bayan. Wow, temo oh. Itong si Espinosa, si Kerwin Espinosa, may kaso palang homicide ito. Let's talk about that later. Tingnan muna natin tong sinasabi ni ano. Ito. Sige, Alright. go madam. Okay. So, nag-comment tayo doon, di ba? Okay. Yun ang sabi ng PTV4.
na majority or more adult Filipinos daw na na-identify nila na sila ay bangag supporter. Ay, natawa si Sa. Sige natin mga personality na kakilala ko. Nako. Imagine niyo mga kapalangga, out of 670 shares ng kadyotahang bangag na gobyerno, okay, 29,600 na mga commenters ay humalakhak. Yung naglab, 238, kakarampot. Pag sama-samahin natin yung naglalab at nag-like, ang nag-like, 1.2. Okay? So 1.2 plus 238, that's 1.4. Wala pa ngang 1.5. Sama na natin yung 1.2, sama natin yung nag-care. O 1.2 to 38 plus 28, okay, 50, 66. So wala pa nga, i-round off na natin. I-round off na natin sa 1.5 na natuwa over sa 29.6 na naghalakhak. Ngayon nag-comment ako, aba, 940 na pala yung aking comment. Ang sabi ko sa mga yawa na ito, sabi ko, Julul, more adult Filipinos now identified Marcos Jr. as addicted to pulburon based on the authenticated video made by a forensic expert in America. And that's factual, darling. Okay? Meanwhile, the pro-Duterte supporters continue to be strong based on the genuine reactions on social media. It's true. Kasi imagine nyo, PTB4 sa gobyernong bangag yan. Hawak ng gobyernong bangag. Genuine yung halakhak. Then sabi ko dito, another meanwhile, those praising Marcos Bangag Jr. are trolls. Hindi nakayanan ng trolls ni Bangag para i-control ang genuine reaction o yung mula sa puso, tapat. Okay? Tapat na paghalakhak ng taong bayan. Nakita nyo to, Bangag? Alam nyo, kaya hindi totoo yung survey nila na ang 70 something, how many percent ang sinasabi nila or majority or more adult Filipinos na ina-identify nila ang sarili nila as bangag supporter. Kasi dito pa lang mga palangga mga kababayan. Nako po. Okay? Doon mo pa lang makikita. Kanina na round off na natin, 1.2 to 38, lahat pinagsama na natin yung nagalit, humalakhak, ang napawaw at ang umiyak. Okay? So, wala pa. Todo na natin, 2K. Over sa 29.6 na organic reactions. So meaning, mga kababayan, na fact check kaagad ng mga netizens like you guys, ang kadyotahang balita ng Jutang Genemes. Drama lang yan, sabi ni Jonada. Ayun na nga, exactly, my darling. So see? See that, mga palangginging? Nako po. Ang sarap naman yan, madam. Basa tayo ng komento. Huli, madam. Yung Saan? survey nila. Sinong kajok-jokan ni Lisa? Sabi ni Joanne Masipag. Di ba yung certain dasa nga? Hindi alam ko anong pangalan. Lahat sinukchak. Nahuli ng Jowars na bumubukang bangkang kang si Satanas. Nako po, mga kababayan. Di ba? Ayon. Huli. Di ba? Mismo. O balikan natin. Hi, Cora McCarver. Mekos survey. Di ba? Ayon sa ating Cathy Binag, okay, na sinabi sa kanya ng kanyang ex-boyfriend na si TBF na talagang si Satanas ay nakipagtsoktsakan blues. Okay? Nako. Sa kung sinong addictos na bangag katulad nila. Right? So, hindi na naman bago yung balitang yan. Kaya nga dapat yan ang inuulit-ulit natin. So, if we talk about what? Itong ano na to, itong kadyotahan nila. Sa nangyayari po ngayon, okay, sa ating bayan, lahat ito kabangagan. Kasi nga, for May, June, July, August, September, October, I think 7 months na sila naghihiring patungkol sa pogo-pogo na yan at tungkol sa pagdiin kay Pangulong Duterte. Mga palangga,
Nakalimutan nyo ba na in 2019, wala na tayo sa ICC. Okay? So yung mga mga kasyongahan ng mga Huwad Committee na pinipilit nila idiin si Bato, si Bongo, si Karamat, kung sino pa man, si Pangulong Duterte, ito ay parang katulad ng survey, mind Mamaya na. conditioning. Oh, mind conditioning. Mina-mindset kayo para sa darating na eleksyon, para mabura si Sara Duterte o kung sino man ang mabura.